Kinoronahan bilang Queen Isabella 2026 ang pambato ng bayan ng Tumawini na si Primo Joy Alambana. Sa 31 kandidata na nagtigisan ng ganda at talino mula sa iba't ibang bayan at lungsod sa lalawigan ng Isabela ay namukod tangi sa Alamban dahil sa ipinamalas nitong husay sa iba't ibang kategorya ng kompetisyon mula sa pagrampa hanggang sa pagsagot ng mga katanungan ng mga hurado sa question and answer portion. Nasungkit naman ng pambato ng Cauayan City na si Sandrine Desiree Cristobal ang Queen Isabella Tourism. Ang titulong Queen Isabella Culture and the Arts ay nakuha ng Zachary Zea Buford ng Santiago City. First runner-up ang pambato ng Nagilian na si Maria Novalina Charis Lagasca habang second runner-up naman si Christina Jane Alvarado ng Bayan ng Alicia. Sa final question and answer portion ng kompetisyon, tinanong ang top 5 candidates na magkakaparehong tanong na may kaugnayan sa tema ng 2026 Bambanti Festival Innovation at True Tourism at kung paano nila ito susuportahan at paiigtingin kung sakali mang sila ay hirangin bilang Queen Isabella. Ayon sa naging kasagutan ni Miss Tumawini, binigyan din nito ang kahalagahan ng mga bagong makinarya para sa agrikultura na malaking tulong para sa mga magsasaka. Anya, bilang isang agricultural province ang Isabela, ang suporta para sa mga magsasaka ay makatutulong para sa magandang kinabukasan ng lalawigan na daan upang makahikayat ng mga turista. Ganito ang naging pagsagot ni Miss Tumawini sa final Q&A portion. Concrete example of innovation through tourism that you can observe here in the province of Isabela and tell us about it. If you were to be crowned Queen Isabella, how would you support and further this innovation? Isabela is known as agricultural province, and one innovation that I saw is the use of new machineries for our farmers. These help support our farmers because they are the backbone of our society, and it enables our tourism to go further because Isabela is known as agricultural province. And if we support our farmers, we can have a better future, and we can have a better tourism because people will keep coming back to Isabela, not just for its harvest, but by its farmers. Thank you. Samantala, labis naman ang tuwa at pasasalamat ni Prima Joy sa pagkakasungkit nito sa titulong Queen Isabella 2026. Akala umano niya na ito na ang magiging huling pagsabak niya sa pageantry dahil siya ay 25 years old na at ganitong edad ay medyo matanda na para sa beauty pageant kaya buong akala niya hindi na siya mananalo. Nakadalawang sali na sa national pageant si Prima Joy, ang reyna ng aliwan at hiyas ng Pilipinas at anya, dapat abangan ng kanyang mga taga-suporta kung muli ba siyang sasabak sa national pageant matapos niyang manalo sa Queen Isabella. Ganito ang bahagi ng pahayag ni Prima Joy Alambana, ang bagong Queen Isabella. So happy, grateful, and blessed. Alam niyo po, I thought this was my graduation in pageantry. Kasi I'm already 25 years old. Medyo matanda na po for pageantry. So I thought, okay, I'll give it one last shot. And I'll just enjoy it. I am an ate of my roommates actually. So I thought, hindi na ako mananalo. Kasi akala ko, last na. Pero maraming salamat po. Maraming salamat po sa pagtitiwala. Thank you so much, Isabella, and happy Bambanti Festival.